ilan sa kalakasan mo. Kahit kailan, kahit kailan, kahit kailan sa kalapatan mo. Kahit kailan, kahit kailan, kahit kailan sa kalakasan mo. Mula sa Faith Music Manila, kahit na ilan. Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos ng ating pong programang PPSY or Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, isang magandang linggo muli ang naranasan natin itong mga nakaraang araw. And of course, alam natin, nalalapit na ang Kapaskuhan. 2 buwan na lang, almost, no? Dahil, tama, 2 buwan na lang, almost less than 60 days or 50 days na lang yata. Christmas na, Pasko na, yan. So talagang nalalapit na yung countdown. Actually, iba talaga nagka-countdown na. Although, itong mga nakaraang linggo, medyo hindi natin naranasan yung spirit of Christmas. Kasi marami ngang nangyayari dito sa ating bansa. Yung sa ating gobyerno, yung tinututukan nating Senetflix, no? Senetflix na nga raw ang tawag doon, hindi na Senate hearing, kundi Senetflix, no? Mahilig kasi mag-Netflix yung mga tao. Imbis na Netflix, Senate na yung pinapanood, kaya Senetflix yan. Bukod doon sa mga pangyayari doon sa ating gobyerno, talaga namang binagyo tayo ng sangkatutak na ulan itong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo. Ang daming bagyong pumasok sa atin, malalakas sa pag-ulan sa mga probinsya, nakita natin sa mga videos sa social media, sa news outlets, kitang-kita natin yung mga pagbaha sa mga lugar na dating hindi binabaha, no? Pero talagang napakalakas din kasi ng ulan. At pagkatapos nun, tayo na may nilindol, no? Talagang yung ating mga kababayan, mga kaibigan, kapatid dyan sa Northern Cebu ay talagang apektado nung 6.5 or 6.8 intensity na lumindol sa parting iyon ng Cebu, no? Marami tayong mga kaibigan na nagpapaabot ng kanilang paghingi ng tulong doon sa bayan ng Bogo ba yun? Bogo, Cebu, no? So tayo patuloy na nananalangin para sa kanila at may mga efforts din tayong ginagawa ng ating pong movement, ang ating PGCAG, Philippines General Council of the Assemblies of God, ay may mga relief efforts na ginagawa, ang Convoy of Hope, ang PGCAG at marami pang mga missions agency na talaga nagtutulong-tulong para magpadala ng tulong, mga ayuda, mga pagkain, mga kumot, mga damit, at kung ano-ano pa na pwedeng magamit doon sa parting iyon ng Cebu, kung saan marami tayong mga kababayan talagang apektado. Marami pong mga nasawi at tayo po'y nalulungkot sa mga balitang yan dahil nga sa dami ng pangyayari sa atin. No? Sunod-sunod parang sabi natin, Lord, meron pa ba? Parang may mga naririnig tayong mga ganon, may mga hinaing ang iba nating mga kababayan. Lord, meron pa bang darating sa amin? Kaya sabi nga natin, itong mga nakaraang araw, linggo, hindi natin masyadong naranasan yung Spirit of Christmas. Unlike ng mga nakaraang taon, September 1 pa lang, talagang marami na tayong pagsasayang na gaganap. Nakikita na natin sa mga malls natin, marami na mga decorations, Christmas decorations. Pero itong taon na to mukhang hindi ganoon ang pangyayari, no? Pero ganun pa man talagang papasok pa rin yung Christmas, no? Talagang nandyan yan, hindi pwedeng mawala yan. At ang kahulugan naman talaga ng Pasko, bukod sa pagsasaya, again, ay yung kapanganakan ng ating banal na ating Panginoong Jesucristo na talagang dumating dito para tayo iligtas diyan sa mga kasalanan at sa mga paghihirap na dinaranas natin, no? Kaya let's continue to rejoice, no? Kahit may ganyan talagang sabi nga journey yan, journey ng ating bayan yan, sabi nga hindi naman pwedeng umangat kung hindi ka babagsak. So may mga pagkakataon talagang tayo'y malulugmok, pero ang ating Panginoon, sabi niya, He will never
leave us nor forsake us. So panghawakan natin yung pangako niya ng ating Diyos na hindi niya tayo pababayaan. At isang araw makikita natin yung kaganapan nung ating kagalakan na makikita rin natin, mararamdaman natin na eto na. It's time for us to rejoice. Yan. Patuloy lang tayong manalangin, patuloy tayong humawak at kumapit sa pangako ng ating Panginoon. And of course, binabati rin natin yung mga kaibigan natin na patuloy na nakikinig, mga kaibigan nating pastor, sila Pastor Nelson Verona ng Bethel Bible College Band. Binabati natin siya. Siya ang bagong presidente ng ating Bethel Bible College diyan sa Malinta. Hindi lang sa Malinta, no? Ating mga satellite Bible colleges ng Bethel Bible. Binabati natin Pastor Reverend Dr. Nelson Verona. Congratulations. And of course, dating pinamunuan niya ng ating tatay-tatay na si Reverend Abraham Vizca, si Pastor Abe ang tawag natin sa kanya, si Tatay Abe. Napakaraming taon na talagang ginugol niya dyan para maglingkod para sa ating mga kapastoran na gustong o sa ating mga estudyante na gustong maging pastor na nag-enroll dyan sa BBC. So congratulations. Thank you so much, Pastor Abe, and congratulations, Pastor Nelson Verona. At binabati rin natin, syempre, ng happy birthday mga kaibigan natin sa AP Media, si Sir JR Manalo. Yan, si Sir JR, ang ating kaibigang si Brother JR. Happy birthday. Siyempre, si Sister Gina. Yan, birthday din yan. At saka si Ma'am Grace Banzon. Happy birthday sa inyong tatlo. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pang magpapansit, pwede pang magpakape, pwede pang magpa-burger. Yan. Pa-burger ka naman. Happy birthday sa inyong tatlo sa AP Media Ministries. Ngayon naman dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. Ngayong araw talagang medyo very timely itong ating pag-aaralan. Ito'y isang hinaing ng isang worship leader. Ang pangalan niya si Asaph. Yan. Ang title ng ating topic for today is Until I Entered His Presence. This is taken from Psalm 73. Alam mo, sa paligid natin lalo na sabi ko nga sa mga pangyayari sa ating kapaligiran minsan nag-iisip tayo, di ba? Minsan na tumitingin tayo sa isang tao and then naisip natin, Lord, bakit ganon? Bakit parang unfair? Bakit? Kasi nakikita natin maraming mga although we're not doing this for politics, pero this is just in realidad. Nakikita natin maraming mga tao sa gobyerno na talagang nagkakamal ng maraming salapi, pero alam mo, they live in a mansion, di ba? Na nagkakamal sila sa hindi magandang kaparaanan, pero naniniraan sila sa magandang bayan. Nakita natin yan. Marami tayong mga businessmen na nandadaya sa negosyo, pero yung company niya lumalago. Di ba? Nakikita natin yung lahat Meanwhile, tayong lahat, marami sa atin, we're doing our best, to be honest. Nagtatithe tayo, nagsiserve tayo sa ating Panginoon, and still, we're struggling. Diba? Or maybe on social media, nakita natin yan, nag-scroll tayo through Instagram or TikTok, and then we see influencers traveling abroad, eating at expensive restaurants, and then wearing designer clothes. And then we think, Lord, I'm faithful to you. Bakit parang sila lang ang pinagpapala? Naisip nyo ba yun? Minsan ba dumarating sa ating pag-iisip ng mga ganong katanungan? Lord, parang unfair. Bakit parang sila lang pinagpapala? You know, if you've ever felt that way, kung naranasan nyo na yan, hindi ka nag-iisa, kapatid. We're not alone. Kasi ako minsan nararanasan ko rin yan. Minsan naisip ko lang yan. Naisip ko rin yan, Lord, bakit parang gano'n? Sila lang ba? Paano naman ako na I've been serving you faithfully? Bakit parang sila lang pinagpapala? Alam mo, sa Psalm 73, si Asaph, he is the worship leader of Israel. He confessed that he too was jealous and discouraged. In fact, he almost gave up on faith. Bakit? Kasi he could not understand why the wicked seem to prosper. Bakit parang sila? Lord, kung sino pa yung mga masasama, sila pa yung nagpa-prosper. Yun ang reklamo ni Asaph, worship leader ng Israel. Kaya lang, everything changed nung pumasok siya sa presensya ng Panginoon. Ito sa Psalm 73, this is a journey from envy to encounter. Mula sa inggit hanggang ma-encounter niyang ating Panginoon. Let's walk that journey together. Ang sabi dito sa Psalm 73, a Psalm of Asaph. Ang sabi niya, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggles. Their bodies are healthy and strong.
They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes iniquity. Their evil imaginations have no limits. Familiar ho ba ito sa inyo? They scoff and speak with malice. With arrogance, they threaten oppression. Their mouths lay claim to heavens, and their tongues take possessions of the earth. Therefore, their people turn to them and drink up waters in abundance. May mga alipores pa, no? Na talagang mga tauhan nila. They drink up waters in abundance, ang sabi. And then they say, verse 11, they say, how would God know? Does the Most High know anything? Paano sinasabi nila? Hindi naman alam ng Diyos itong ginagawa natin. Alam ba niya lahat ng ginagawa natin? And this is what the wicked are like. Always free of care. They go on amassing wealth. And then talang tayo sa verse 23. Ang sabi niya, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel. And afterward you will take me into glory. Whom I have in heaven but you. The earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail. But God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Ang ganda nito. Ulitin natin yung huling verse, verse 28. Ang sabi niya, but as for me, para sa akin, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Grabe, no? Kita natin yung talagang hinaing ng puso ni Asaph na parang nakikita niya, Lord, parang ito yung mga masasamang tao, the wicked people, they are prospering, pero paano naman ako? Di ba? In fact, si Asaph, he begins this with the truth. Ang sabi niya, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. Nakita niya kagad yun. Surely, Lord, you are good. You are good to those who are pure in heart. Pero immediately he confesses, ang sabi niya, but as for me, para sa akin, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold, for I envied, nainggit daw siya, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Diba? In other words, Lord, alam ko mabuti ka, pero parang hindi ko nararanasan yung kabutihan na yon. Muntik pa nga siyang, sabi niya, muntik pa siyang mag-backslide. Sabi niya, but as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. Bakit? Sabi niya, for I envied the arrogant. Nainggit ako sa mga arrogantang yan when I saw the prosperity of the wicked. He described the wicked, sabi niya, they are healthy and strong. Binasa natin yan. Sabi niya, itong mga wicked na to, Lord, healthy sila and strong. They are free from burdens, sa verse 5. Tapos sabi niya, they wear pride like jewelry. Ang yayabang nila. And then they oppress others. Yet, sabi niya, they keep prospering. Kaya lang, sa kabila ng lahat ng ito, healthy na nga sila, strong pa sila, free from burden sila, mayayabang sila, they oppress others. Kaya lang, they keep prospering. Bakit ganun, Lord? Yun ang reklamo niya. Isipin natin yung mga jeepney drivers natin dito. They work all day. For what? Just to bring home enough for rice and ulam. Then compare them to a drug lord who lives in luxury without lifting a finger. You know, that's the tension that Asaph is feeling. Alam po ninyo, let's be honest. Sometimes, envy creeps in, hindi po ba? Yung inggit minsan talagang pumapasok sa atin. Sometimes, we feel it's useless to serve God. When the wicked seems to be enjoying life, Lord, parang sayang ng lahat, di ba, Lord? Parang it's useless to serve you. Kasi nakikita natin lahat yung mga wicked, they're enjoying life. But remember, kapatid, honesty with God is the first step toward healing. Kaya nga si Asaph, di ba? He was honest. Sabi niya, Lord, you are good. Kaya lang, Lord, naiinis ako, naiinggit ako. He was very honest when he came to God. Alam po ninyo, faith is not pretending. It is bringing our raw emotions before Him. And when we tell those things to God, even yung ating inggit, sinasabi natin sa Panginoon, kayang i-handle ng Panginoon yan. And Asaph was like that. He brought his emotions to God. Lord, naiinggit ako. Naiinis ako sa mga wicked. Nagpo-prosper sila samantalang ako. I serve you, pero parang walang nangyayari. Di ba? Sabi niya, surely in vain
I have kept my heart pure. All day long, I have been afflicted. He's basically saying, Lord, sayang lang ba ang pagiging tapat ko sa'yo? Diba? I have kept my heart in vain. Sabi niya, I have kept my heart pure. Pero in vain, di ba? Parang very contrasting eh. All day long, I've been afflicted. Pag sa'yo afflicted, talagang tensyonado ka eh. Yung afflicted dito, ito yung, ang meaning na afflicted dito, yung parang yung grapes na pinipress para maging wine. Ganon katindi yung affliction na nararamdaman niya. Talagang pinipiga siya. Diba? Kasi nakikita niya yung wicked na nagpo-prosper. Sabi niya, Lord, sayang lang ba ang pagiging tapat ko sa'yo? But then comes the turning point. Ang sabi niya sa verse 17, till I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Yun. Nung pumasok siya sa sanctuary ng Panginoon, then I understood their final destiny. Nakita niya, when Asaph entered God's presence, ang nangyari, his eyes were opened. He realized that the prosperity of the wicked is temporary. Temporary lang lahat ng yun. They may look secure, sure. They may look healthy, sure. They may be wealthy, sure. But in truth, they are on slippery ground. Pabagsak din sila. Their end is destruction without God. Diba? Parang ano yan eh, parang basketball game yan eh. Parang pasensya na kayo kasi Hinebra ako eh. So, Hinebra might be losing by 20 points, diba? Sa first quarter. Pero habol yan eh, kasi never say die eh. But the game isn't over until the final buzzer. Diba? Life is not judged by the first half, kapatid. It's the ending that counts. Yung huling-huli, ano yung final score? It's the ending that counts. That's why ang ating pagpupuri sa Panginoon, that's why worship matters a lot. This is why prayers matter a lot. This is why being in church matters. Bakit? Kasi when we enter the sanctuary of God, your perspective shifts. Kapag pumasok tayo sa presensya ng Panginoon, babago ang lahat. We stop comparing ourselves with others and then we start seeing life in the light of eternity. Inadmit ni Asaph to, sabi niya, when my heart was grieved and my spirit was embittered, I was senseless and ignorant. Nung ang puso ko raw, ng puso niya raw ay nagluluksa, yung kanyang espiritu ay talagang nagugulumihan. Sabi niya, I was senseless and ignorant. But then he remembers, yet I am always with you. Diba? Sabi niya, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward, you will take me into glory. Wow. Diba? Even when Asaph was doubting, God never let go of his hand. God was holding him all along. Diba? Ganon din tayo, kapatid. Kahit na tayo naguguluhan, kahit tayo nagdududa, hindi man natin nararamdaman, pero hawak-hawak tayo ng Panginoon. Then he makes this declaration. Sabi niya, whom have I in heaven but you? Lord, sino pa ba ang meron ako kundi ikaw? Diba? And the earth has nothing I desire besides you. Wala na akong gusto sa mundong ito kundi ikaw lang, Panginoon. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang ganda nito. Ulitin natin. Sabi niya, whom I have in heaven but you, and earth has nothing I desire besides you. My heart and my flesh may fail. Lord, talagang babagsak ang puso ko at saka ang aking laman. But God is the strength of my heart and my portion forever. Alam niyo ba ibig sabihin ng portion? Diba pag tayo kumakain ng steak, for example, o burger na lang. Gusto natin malaking portion pag naghati-hati tayo, di ba? O hati tayo dyan, ha? Give me my portion. Pero dito, sasabi dito, my heart, God is my portion forever. Ibig sabihin, wala kang nanghihingin pa. Bakit? Kasi ang ating Panginoon, yung iyong parte, forever. Kahit kailanman hindi ka magugutom, kahit kailanman hindi ka magkukulang. Tandaan po natin ito, if God is our portion, then we are richer than any billionaire without Christ. Bakit? Kasi because their wealth ends at the grave, but our inheritance is eternal. Yung psalm na to, nag-end sa kay Asaph, sabi niya, dineclare ni Asaph, it is good to be near God, but through Christ, we don't just draw near, we are brought near permanently. Sabi niya, mabuting tayo malapit sa Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. Alam po ninyo, iniwan ni Jesus
ang yaman ng langit to die on the cross for us. Why? So we could have an eternal portion that no one can take away. The world's riches fade, but in Christ, we have eternal life. So mga kapatid, kapag ang inggit ay pumasok sa puso natin, when envy rises in our hearts, remember the cross. The wicked may prosper for a moment, but we are destined for glory forever with Jesus. Hallelujah. So ang Psalm 73 po, it begins with envy but ends in worship. Nauna yung inggit niya, di ba? Pero it ended in worship. It begins with confusion. Confused siya, bakit ganun, Lord? But ends with clarity. It begins with doubt but ends with devotion. Kailan nangyari yun? Nung pumasok sa presensya ng Panginoon, until I entered the sanctuary, until I entered the presence of God. So ano pong ibig natin sabihin? Natural lang po, it's natural to feel envy when life seems unfair. Kaya lang po, don't stay there. Do not stay in your envious state. Bakit? Kasi we need to enter God's presence. And when we're in the presence of God, then worship can open our eyes to eternity. Tandaan po natin, Christ is our portion. He is worth more than the world's riches. Gawin po nating declaration yung 73 verse 28. Ang sabi niya, but as for me, it is good to be near God. Tandaan natin yan. Gawin natin declaration ito, but as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Ang ganda nun, di po ba? So the next time na mag-scroll tayo sa social media, kasi mahilig tayo sa social media, and then we feel envy, we need to pause, and then we need to worship. And then the next time we see corruption prosper, ganun talaga eh. May mga corruption na nangyayari. Wala tayong magagawa sa ngayon. Di ba? What we need to do is to step into God's presence. And remember, the wicked may look like they're winning today, but in Christ, we have already won forever. So ano pong dapat natin gawin? Let's move from envy to encounter and then to eternity. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan. Alam namin, Panginoon, ang mundo minsan unfair. Minsan inisip namin, Lord, bakit? Naglilingkod naman kami, pero bakit ganun? A lot of people seem to be prospering, pero they're not worshiping you. They're without Christ. Pero Lord, nagpa-prosper sila. Ba't kami? Naglilingkod kami, tapat kami, pero bakit ganun? Lord, if that thought comes to our mind, if that envious state is in our heart right now, Lord, we pray that you take those away, God, and allow us to enter into your presence and open our eyes to the glory that we have in you, that we know that at the end of the day, Lord, we are going to be victorious dahil pinangako mo sa amin yan, Panginoon. And alam po namin, if you are our portion forever, then no amount of riches in the world can be compared to that, because we have you and that is enough for us, Lord. And alam po namin, sa dulo ng lahat ng ito, meron kang judgment for the wicked. And for us who are believers and who are faithful to the cause of bringing the gospel to other people, alam po namin, Panginoon, matatanggap namin ang reward namin, and that is going to be with you, Lord. We thank you. We love you, Father. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pagkikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw, kaibigan o kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsy radio. Kung ikaw naman ay may katanungan, suggestion, o ikaw ay nangangailangan ng panalangin o counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or email us at ppsyradio@gmail.com. Muli ang aming email, ppsyradio@gmail.com. We are also available on Spotify. Follow us on our podcast, Pag-asang para sa iyo. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo. Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God.
Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong 1 minute. dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.